Mga alaki, nandito po tayo sa ating munting manukan at nandito po ang mga taga Thunderbird para magbigay ng konting kaalaman sa ating mga backyard breeder. Yan, papakita ko po sa inyo yung kaganapan na nangyayari ngayon dito sa ating munting manukan. At meron tayong mga inimbitahan na mga kapitbahay dito na may hilig sa manok. Kaya tara, samahan niyo ako. Alaki, at nandito yung taga Thunderbird at nagbibigay ng konting pa-seminar sa ating munting manukan. Yan, meron po tayong inimbitahan na mga kapitbahay na nagmamanok dito. Ilan po ang inimbitahan natin at maliit lang ang ating manukan dito, mga alaki. Kung makikita nyo, ayan, pinili ko lang po yung ating mga kaibigan dito, mga alaki. Meron pang mga hindi nakapunta at may pasok. Ni-introduce niya po yung mga product nila, kung paano gamitin sa pagmamanok, mga kalaki. Dinagdag lang po yung amino acid. Baka na ano kayo sir, nakakabili kayo ng peki na red cell. Meron ba? Meron po nun, yung wala pong pangalan na Thunderbird. Ayan, naturo mo. Saka maliit po ang ayan, ang uso. Ayan, pakita mo yung walang pangalan na ganyan. Ayan, sa picture yan, di ba? Hindi, ito yung sa amin sir. Hindi nga, yung walang pangalan dyan. Ito sir. Oh, yan. Yung iba po yung kadalasan na red cell siguro na nandiyan, yung mura rin po yun eh. Wala pong Thunderbird na logo dito. Ayun yung peke. Yun po yung peke. Tapos yung maliliit po niya, hindi po ganito yung uso. Maliit po ang uso nun, na parang ganito. Tapos maikli. Tapos ang variant lang po nito sa amin, SKU lang po, 100 ml, 50, 1 liter, saka 1 gallon. Yun lang po ang SKU na meron kami. Wala po kami 60 ml kasi yung maliliit po, meron yung peke po may 60 ml. Yan po. Yan, mga alaki, at nandito tayo sa ating munting manukan. Makinig na rin po kayo at baka kahit papano may matutunan tayong kaalaman sa pagmamanok. Yan. For muscle development din po. Saka ayun nga po, teaching iron. Medyo maingay ang ating manok. Ito po kung paano siya gamitin sir. Red cell. Nilalagay niyo po sa pagkain. Ayun po, kapag naman po yung direkto, 7 drops. Diretso sa pumama. Okay po. May tanong po ba sir? Mamaya nyo na lang itanong pa. Sir Craig, kung paano po sa ibang... Ayun sa balat lang. Opo, yung sa balat. Sige sir, tatanong natin kay sir. Siya po talaga kasi ang technical eh. Nagtatapos na tayo dito sa mga supplements. Sa ano naman po tayo, antibiotics naman po ni Thunderbird. Papakita ko kayo. 20 ba yun? Kaway muna at mapapanood nyo to sa aking YouTube channel, Master Lucky TV, ha. Yan po. Ito naman sir yung natin, mga antibiotics naman po tayo. Sa mga gamot sa mga sakit. Yan po. Nagamit po ba kay Romoxtil? Oo. Sa sipon. Sa sipon. Ano po yung kadalasan nyo na nakasanayan yung Romoxtil? Yung tabletas po, di ba? Ito po ang bago namin, Romoxtil Advance. Romoxtil Advance po, mas pinagaling ng vitamin C. Ibig sabihin po dito, ano na po siya, powder. Inahalo na po sa tubig. Meron na. Ako po, bago po namin sir, Romoxtil. Ayan po. Bakit pamanok natin nananamlay? Lalo na pag may sakit, tapos bibigay pa tayo antibiotic. Parang tao rin po. Pag nagbibigay ng mahina kumain, yung vitamin C po, pampalakas po ng immune system nila. Para hindi na po sila dapuan ng iba't ibang sakit pa po.
Kaya po, ito na po yung bagong Romox steel natin. Ang maganda po dito, powder na po siya. Hindi lang po pwede sa dati kasi yung 4 months up lang po ang pwede. Ito po may dosage po para sa mga ano rin, sa mga sisi. Ayan po, tulad po ng sabi ko, yun po may vitamin C na po siya, si Romox steel. Ang active ingredients naman niya po is amoxicillin, tylosin, bromexin, plus yung vitamin C. Yung manok po na may tinamaan po ng sipon, pisik, halak, saka nananamlay, makikita po natin nananamlay. Yan po yung mga kadalasan kapag may sakit po ang mga manok, di ba po? Ganito po ang itsura. Gawa po ng vitamin C, mas hindi na po sila ganyan masyado katamlay. Kasi nga po, tulong po sa immune system nila. Yes, ayan po, si Romox steel natin, sir. Good manufacturing process, quality, raw and packaging material. Easy to dilute. Hindi po siya naninigas sa tubig. Madali po siyang matunaw. Sugar product, consumer preference. Ayan po yung quality assurance ng produkto. Dito naman sa chart na to, sir, pinapakita po dito yung pagkakaiba ng mga active ingredients sa ibang ingredients po ng kalaban. Tulad po ni brand A. Ano po kaya yung brand A? Dapat di pa kami naka-ano na feel. Amtil. Ay, sir, tama, sir. Amoxicillin. Meron din po mas mataas nga lang po yung amoxicillin niya. Pero yung sa tylosin naman po, mas mataas po yung tylosin ni Romox steel. Bromexin, mas mataas po. Ang kinaibahan din po nito, wala po siyang vitamin C. Which is yung dapat po meron tayo sa mga antibiotic. Yan po, ito rin yung isa, sir. Brand P naman, sir. Brand P. Primox. Ayan. Yan rin po yung pagkakaiba sila, sir. Amoxicillin, tylosin. Ito naman po may paracetamol. Which is doon sa sakit po, sa mga lagnat. Diba ang paracetamol? Yun naman po ang wala nito ni Romox steel Advance. Kasi ang ginagamot po talaga nito yung mga severe cases ng sipon, pisik, halak. Ayun nga rin po, wala rin po siyang vitamin C, which is meron si Romox. Ito po kung paano gamitin, sir. Sa treatment, 1 teaspoon sa 2 litro ng tubig for 5 to 7 days. Kailangan po natin sa tapusin sa yung 5 to 7 days. Yung iba po kasi 3 days lang, okay na. Pero mas makikita po natin yung result, sir, kapag natapos po natin yung antibiotic. Parang sa tao, sir, pag nag-antibiotic tayo, diba? 7 days ang required, sabi ng doktor. Para mas umanata talaga yung sakit. Tumalab. Ito naman po, si Betracin Gold Capsule. Nagamit po ba kayo nito? Tagal na yan eh. Opo. Meron po isa, sir, yung powder. Pero ito, sir, yung capsule natin, si Betracin. Pwede rin po siya sa pag-flushing. Hindi lang po siya sa sipon. Hindi lang po siya sa ano man. Ginagamit ko. Opo. Ito po, pinapaliwanag lang dito, sir. Why should you buy Betracin Gold Capsule? Dahil, yun nga po, dahil sa katagalan na, kilala na po ng mga nagmamanok talaga na matatagal na, Betracin po talaga ang unang-una sa market. Wala pa po yan sila Romox steel, wala pa po. Ito talaga, sir. Ito talaga yung subok na natin ng mga nagmamanok ng mga matatandaan.
10, 11. Mga ganun, sir. Ayun, sir, kung may kailangan kayong gamot, pa-text nyo lang ako kay Master Lucky. Yan po, pwede po isang gamitin sa harvesting, tapos boarding, saka breeding. Pwede po siyang gamitin, si Betracin Gold Capsule. Bigyan po ng Betracin Capsule sa loob ng 3 araw para po flush ang bacteria. So sir, na-experience niyo po ba ito, yung gantong itsura ng manok? Kadalasan yan, maraming ganyan. Yung namamaga po ang muka. Ano po ang binibigay niyo unang gamot? Yung produkto ng ano, Romoxtil. Kapag gamaga. So, Hindi po kayo nag-injectable pa pag ganito, sir. Wala kaming injectable pa dito kasi nagagamit eh. Ayun sir, ito po yung sa mga gantong cases na po kasi severe na to eh. Kumbaga malala na po siya. Hindi na po siya tumalab si Betracin, si Romoxtil, hindi na po. Marami na po siguro itong pinagdaan ng gamot pero hindi tumalab. Ito po yung antibiotic namin na 3-in-1, si Abitron. Kung kilala niyo po si Elspec, Expect. kalaban po neto yon. Opo. Ito po ang 3-in-1 na antibiotic ni Thunderbird na Abitron. Ibig sabihin po, pinaghalo-halo po yung 3 malalakas na antibiotic. Thiamphenicol, oxytetracycline, tsaka yung dexamethasone po. Ito po yung mga na pinapatay ni Thiamphenicol. Bacteriostatic, tapos yan po yung mga inhibited bacterial, Bordetella, Coryza, foul cholera, tsaka yung Salmonella. Ito po yung sa Thiamphenicol naman po. Dito naman sa dexamethasone, sir, ito po yung sa mga pamamaga. Yung mga namamaga na po yung mukha, katulad po nun, yun po yung nire-relieve niya. Yung mga Coryza, ganun po. Turbox, sa mga coccidiosis, nakaranas po ba kayo ng coccidiosis? Sa mga sisiw. Yung nag-iipot po ng dugo. Ito po yung coccidiosis po, pag nag-ipot po ng isa, yung isa pong sisiw, nag-ipot po ng dugo, nagadamay na po lahat na ng bulutong. Hawa-hawa na. Gamot sa bulutong, boss. Wala po kaming gamot sa bulutong. Ang nire-required lang po namin sa bulutong, sir, yung nga ligo. Vaccine. Tsaka vaccine. Wala po kaming special na gamot para doon eh. Mga sakit ng manok. Oo. Sa bulutong, ano. Yan nga po, vaccine tsaka ano, sir, ligo. Oo. Yan, sir, si Totrasuril. Isa broad spectrum anticoccidial. Ibig sabihin, anti-coccidiosis po talaga si Totrasuril. Yun po yung active ingredients ni Dr. Cox. Yan, sir. Highly effective for coccidiosis. Can be used for prevention and most especially for treatment. Pwede rin po pala siya ng prevention. Kapag kahit wala pa, para lang ma-prevent mo po yung gano'n na kasi nga sa digestion. Opo. Pwede nyo na siya Ilang days ang sisiyo pwede ito namin kaya? Siguro sir, ano to? Day old? Pwede na. Basta tumutuka na po sa tubig. Kasi nahalo po sa tubig to eh. Ito po yung price niya, sir. 198 po yung 30 ml. Tapos yung 100 ml po, 605. Ganito lang po siya, wala po siyang sachet. Ito lang po yung available na ano namin. Opo. Tapatak na po sa konti. Ilang patak yun sa Ito, sir. Sa prevention po, mix 1 ml per liter of drinking water 2 consecutive days. Tapos sa treatment naman po,
1.5 ml per liter of drinking water for 2 consecutive days. At in case of severe infection niya, i-stop niya po siya ng 5 days. Yung malala na po, kung hindi nakuha ng 2 consecutive days, tapos meron pa 3 araw, meron pa po lumabas, hihinto niyo po muna ng 5 days, tapos iti-treat niyo po ng next consecutive days. Magkasunod na araw ulit. Kaya siguro hindi yung mapagdo sir, hindi niya po na-absorb maigi yung gamot. Kaya ihinto niyo po muna ng 5 days, tapos balik ulit ng 2 days. Yan po, recap lang po sa mga na-discuss. Romoxtil Advance, yung bagong Romoxtil po namin, mas pinagaling ni Vitamin C. Tapos si Betracin Gold Capsule, Flush and Bacteria. Tapos yung 3-in-1 na injectable po natin, antibiotic, Abitron. Tapos gamot sa Bumblefoot, Fowl Cholera, Ceflexin. Tapos sa mga coccidiosis naman po, Dr. Cox. May tanong sir, para tawagin ko Sir Craig. Wala na. Ayaw niya sana yung ano. Yung sa pandi, oo. Sige po. Sa ano. Wait lang sir ah. Tawagin ko lang Sir Craig. May natutunan po kayo sa diniscuss ni Sir Luis. Mayroon naman yun. Meron. Ano po yung mga Yung, natanungan natin? ano ba, yung Apa? injectable na, Turok. injectable na full power. Pwede po pala yun sa ano, sa batok. Apo. Yung injectable na full power, sir, ayun po ay intramuscular. Pag sinabi po natin intramuscular, yun po ang sa laman. Ngayon po, ang pinaka-safe po natin na turok po ng sa laman is sa pityo. Okay po, so ang pag-administer po natin kay full power, sa pityo po dapat siya. Okay po. Kasi intramuscular po yun. Pero may naka-indicate na EC. SC. EC. SC? Oo. Saan? Subcutaneous. May nakalagay sa kanya sa ano. Dun sa kabilang sir. Doon sa kabilang ano. Ngayon ko lang rin napansin. Meron ba? Oo. Kasi may nabili ako nun eh. Tapos nakita ko rin. Sabi ko, may pwede pala to sa ano. Yan natin para... Kaso hindi ko pa Pero sir, nasubukan kung sa... nakalagay kasi sir na sub-Q, pwede po yun. Kung yun po sinasabi ng gamot, pwede po siya. Pero kasi sir, pinaka-safe kasi sir, yung ano, intramuscular po. Hindi ata yun. Dun sa box nakalagay sir eh. Box. Ano yung nabasa ko yun? Ano? Opo. So ngayon sir, yun, buti na paano. Kung yan po ay nakalagay po na SC, ibig sabihin subcutaneous, pwede rin po siya. Kasi dati gumagamit ako ng mga steroid. Doon ako nag-deterect sa ano. Sa batok po. Sa bato. Ayun sir, pwede po siya. Okay po siya, walang problema po sa kanya kasi nakalagay po sa gamot. Ingat lang po pag tuturok sa batok kasi po, Pag baka mapataas po kayo ng konti, mamamaga ang ulo. Yun po ang dahilan nun. Kaya po pag magtuturo kayo sa batok, doon lang sa may halos cross po niya. At yun po ng konti, hindi na po kailangan ipasok lahat yung buong karayom. Nagkakaroon ako na ano. Ito din Stopper. po yung, kita niyo po yung ating tagtakip sa syringe. Putulin nyo lang po, yung mga kahit na ganyan. Yun lang po yung kailangan natin ipasok. Para may stopper. Kumbaga may stopper po siya para hindi naman po i-penetrate yung buong haba ng karayom na kaganon. Kahit sabihin natin 1cc po yun, baka po may ma-damage sa ugat. Kung sa ano po, walang problema po, sa batok po. Ang pinaka-safe po ng subcutaneous is sa batok. Yan naman po, wala naman pong problema kasi ang kagandahan po kay full power is water-based. So hindi po siya mahirap i-inject sa mga manok natin. And then, ang kagandahan po dito, naidagdag ko lang po, kailangan po pag binibigyan natin sila ng full power, 1 day po bago nyo ibitaw. Halimbawa po, nasa maintenance o nasa selection pa lang yung ating mga manok. Ilalaban. Ang gagawin po natin doon, kumbaga, bago nyo po, bukas po yung target nyo ng bitaw, ngayon pong gabi, tuturuan po natin.
So, para makatulog, tingnan natin kung umubra yung gamot. And then, ang kagandahan din po doon, early introduction, ibig sabihin po, yung manok is maaga natin napapakilala sa katawan ng manok. Doon po nakakaiwas tayo sa pagiging po nila sa gamot. Kumbaga po, sasanayin muna natin ang katawan nila. Pagka po sanay na, 1 day before fight, yun po napaka-safe naman po niyan. Meron na po tayo ngayon ng 10 ml at saka 20 ml. Kung sakali po na ilan lang yung manok natin, kung mga 2 weeks natin, medyo nakakalamang tayo. Kung tayo po may gamit ng ganito. Kasi po, si full power po, ang binibigay po niya is po yan, ATP. Ibig sabihin po energy. Ang energy naman po, kagandahan po dyan, ito, yung adenosine triphosphate po, kung sakali po na hindi niya magamit, walang problema. Kasi yun po yung kinakatakutan natin eh. Pagka po, sabihin natin, yung manok natin, hindi mo na laban, ang nangyayari, baka sabihin natin, masira yung manok, hindi po. Siyempre, kung hindi nyo nalaban ngayon, tapos, siyempre, hinalit mo yung katawan niya, kinondisyon mo, ibitaw nyo man lang po pag-uwi. Sakit lang. Kahit palipadin nyo lang para mailabas na lang po yung init niya. Ay, kahit tayo po yung kinondisyon mo yung katawan mo na lalaban, tapos hindi mo nalaban, eh baka po talagang maano. Kung mailabas lang po yung init, yan ako po yung adenosine triphosphate, kahit po hindi magamit ng manok. Kasi po, ang ano yan, kumbaga ang tinutulungan po niya is cell ng manok. Naibitaw mo na ganyan dyan. Pinabukasan, pwede mo palikuhan. Pwede po. Para lang makasingaw po yung kung hindi po nalaban, hindi. Kasi ang mangyayari po, kung hindi po kayo nalaban doon, reset po yun. I-reset nyo po siya. Kahit pa paano, babalik po kayo doon ulit sa sa routine ng yun po yun. Opo. Pero kung 2 weeks naman po, yun po, may dagdag ko lang, pagka po kayo ay, ang 2 weeks po ulutan. Ang masasuggest ko po sa inyo, kung ano po yung kakilala ng manok nyo. Alam po, ang mga manok nyo, dito sa inyong manukan, puro pula lang yung mga manok nyo. Kung maaari po, dun nyo iulot sa mga pula. Hindi yung nakakita kayo ng bulik, nakakita kayo ng talisayin na mahina-hina. Pipilitin yung maiulot po dun yung manok nyo. Ano po nangyayari sa palagay nyo? Ano mangyayari sa manok natin? Higiri. Bakit po? Ano po paliwanag doon? Kasi po yung manok natin, hindi po yung pag nadidihado tayo, sasahot na tayo ng pag lumalalim. Oh. Yung palang kabitawan nyo, sinubuan na po kayo. Medyo delikado po yun. Tapos yung manok mo, sanay ka ng malayo ang bitaw. Kung oras ng laban, itinutok mo, sinubo mo. Kasi bakit? Nakakalaban, binabae. Nakakalaban, ibang kulay. Ang mindset nyo po, tinuruan nyo yung manok nyo na lumaban agad, sumagasa. Tinuruan nyo yan ng bitaw malayo, diskarte. Tapos magtataka kayo, ba't yung manok ko naunahan? Kasi sinira nyo po yung diskarte ng manok. O yun na yung sinanay nyo ng malayo. Kaya po sa bitaw tayo, may malayo, may malapit na bitaw. Para po ang manok mo natututong umangat. Ngayon po, basta po pagdating po sa katawan ng manok, age po yan. Alam mo po, kayo nakukulangan sa katawan ng manok, sa hipo. Kahit ano pong turok nyo ng gamot, ng mga piksa natin, kahit po anong bigay nyo dyan, kung ipinapatukan nyo naman dito, walang protina, o sabihin natin mga regular lang po na concentrate, ano po mangyayari sa manok natin? Taang lang yan, aampaw ang katawan. Okay po, kasi nga po, lahat po ng about sa muscle ay dun sa katawan ng manok, lagi po yun sa kids. Kita nyo si Pacquiao pag lumalaban ng boxing. Pagkatapos niya mag-weigh in, ano pong ginagawa sa kanya? Kumakain ng masarap. Bakit po? Kasi yun yung gasolina ng katawan niya. Yung sustansya. Yung manok natin, nilalaban niyo po ba ng mahina ang tuka? Basta pagpipili po kayo ng panlaban, huwag po kayong pipili ng manok na magaling na mahina ang katawan. Yung katwira natin, di gaganda po yung katawan habang kinukondisyon. Ang nangyari po, nung kinukondisyon nyo, magtataka ko, bakit kayo manok ko nag-iibang palo? O, nung pinasarap ko yung pagkain, yung patuka, ginawa mong, dati po, Enerton, ngayon ginawa mong Platinum, magtataka ka, ba't yung manok ko yata parang nagiging bobo yung manok ko? O, kasi yung manok mo, pinaninibago, nag-a-adjust po ang katawan natin.
as early as sign po na nag-adjust yung manok natin is 2 weeks. Ibig sabihin po, yung pinatukan nyo ng after 2 weeks, yun pa lang po yung resulta sa katawan ng manok natin. So, kaya nga po, yung ibang mga farm, pagka po sunod-sunod ang laban nila, ginagawa po nila, mas ano po, kumbaga, halos ang maintenance period na nila is platinum. Para pagdating ng conditioning po, yun na po. Hindi na po magbabago. A-adjust na lang po sila sa bigay ng gamot. Basta sa katawan po, feeds po yan. Ano po, pagka po sa mga gamot, ito po mga supplement, yan po, na itutulong sa katawan ng manok, pagandahin po yung condition nila. Yun po ang supplement. Ibig sabihin po, pag binigyan nyo po ng mga yan, nagamukha po ng sayano ko balamin, pinapaganda ang daloy ng dugo, iron, ating Bexan. Ibig sabihin po, pagka po maganda ang daloy ng dugo, ang manok natin, pulang-pulang mukha, well-balanced po ang distribution ng oxygen. Kaya yung mga manok natin, pag binitaw mo, hindi mo sa atin napapagod. Yung manok mo, maganang kumain. Kasi nga po, maganda po yung daloy ng manok. Yun po ang naitutulong ng supplement. Kaya pansin nyo po, ang manok nyo, pag kumain po, pag hindi po yan tumuka ng 3 araw, ano po nangyayari? Bagsak agad ang katawan. Kahit isang araw lang. Kahit isang araw lang siya, di ba po? Ibig sabihin po, nasa feeds. Kaya po, gamit po tayo ng tamang feeds. Nandyan po ang Thunderbird. Yan po, kompleto po yan. Kung ano po yung sustansya po na kailangan ng manok panabong natin, nakadesign po yan sa ating manok pansabong. Okay po. Ngayon po, para naman po hindi magbago yung pagtuka ng manok natin, bigyan nyo po sila ng supplement. B-complex, Bexan po, nandyan ang Bexan, Electrogen D+, Red Cell, kung kulang po sa iron, nakikita nyo pamumutla. Dalawang klase po ang pamumutla, hindi lang po dahil sa iron. Bulati. Minsan po dahil sa bulati. Ay sir, yung ano pala, Apo. yung Bexan na capsule. Ilang days bago mo ilaban, bago mo Okay po. magtigil? Ang ano po natin, lahat po ng B-complex o yung ating mga B vitamins na yan po kasi is dumadaan po. Kumaga, ano po yan, nauubos. O kailangan po natin i-replenish. Ngayon po, lahat po ng ganyan, B-complex, ano po yan, kailangan po i-utilize muna ng katawan, so 3 days po lagi yan. Hindi po kamukha ni Full Power. Kasi ito po, sa ano po ito, sa cell po ang diretsyo nito. Okay po, hindi po siya kamukha, hindi siya B-complex eh. Yung B-complex po, kailangan po muna niya. Kumbaga, kailangan niya munang tunawin bago po niya maging energy. Okay po, yun naman po mga ganon, nare-replenish, ibig sabihin po nauubos po yun. Kaya kailangan niyo pa rin pong injekan. Ito naman, kumbaga, matutulungan niya yung cell ng manok natin na mas ilabas yung potential po ng cell. Kaya po yung manok natin, kahit medyo sabihin natin naunahan. Kasi ang manok po, pag naunahan, nasisira na agad ang loob. Bakit? Kasi may nararamdaman siya. Kumbaga, hindi niya kayang dalahin. Ngayon, ito, dahil nga kargado yung cell niya, kaya pa niyang ganti. Makaisang recover, makaisang palo, hindi masisira yung loob ng manok. Unless po kung sira na yung tarian. Kung sira po talaga yung tarian, medyo hindi tayo lang manalo. Kasi nandoon po yung weapon ng manok natin nasira agad. Bakit po nasisira? Ibig sabihin, ano nangyayari sa manok natin? Is either po naunahan or nawala sa focus ang manok natin. Pag nawala po sa focus, nasipa ng ganyan, napalo, patay. O kaya yung manok natin, dumiri, dahil hindi niya kilala yung kalaban niya, patay. O yung manok natin, wala sa kondisyon, walang energy galing sa feeds. Hindi gano'n kasi ang manok po, dapat pag ilalaban nyo, kumbaga, ready na siyang lumaban. Hindi yung ang manok po natin ay medyo tinatamlay, humihina sa pagtuka. Ang manok po natin pag kinukondisyon nyo ng 21 days, yung biglang nagbago po yung pagtuka niya, biglang, dati magana siya, tapos biglang humihina. Palatandaan po yun, hindi po nag-ubos. Palatandaan po yun na may nararamdaman ng manok natin. Tayo naman po, hindi naman tayo nakakonformisyon ng laban. Hindi po. Walang masama po yun. I-reset nyo po ang manok. Pwede pa po yung may chance pa po yung makapagpapalay. Opo, kaysa yung ipilit nyo. Kayo po ang makakadiscover niyan. Experience po ng pagmamanok natin. Pagka pinilit yung laban, alam nyo po ang mangyayari.
Malamang sa malamang, ang nangyayari po, tayo, hindi, pati bayad sa atin. Uwi kang pamasahin lang. Opo. Yun po talaga ang mangyayari. Wala pong masama yan. Kung, sabi ko nga, ang siya nagtuturo sabi nga ng